Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Ngayong araw ng Miyerkules, July 8, 2026, opisyal lang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday. Bagamat mahigit 1,000 kilometro pa ang layo nito sa Northern Luzon, nagsimula na itong magdulot ng epekto sa ating bansa. Kaya nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon, habang inaasahan ang mas malalakas na pagbugso ng hangin, mas maalon na karagatan at ang patuloy na pagpapalakas ng hangin habagat sa maraming lugar. Sa ulat na ito, sasagutin natin ang mahalagang tanong, direkta bang tatama ang Super Typhoon Inday sa Pilipinas? Alin sa mga lalawigan ang unang makakaranas ng epekto nito? Bakit kahit malayo pa ang sentro ng bagyo ay marami ng lugar ang makakaranas ng pabugso-bugsong hangin at pag-ulan? At ano ang dapat gawin ng bawat pamilya ngayong araw? Samahan nyo kami hanggang sa huling bahagi ng ating ulat dahil ihahatid natin ang pinakabagong opisyal na datos ukol sa pangalawang bagyo ng buwan ng Hulyo. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, opisyal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal sa Batanes, Pabuyan Island. Malaking bahagi ng Cagayan, Hilaga at Gitnang Isabela, Apayao, Silangang Kalinga, Hilagang Aurora at Hilagang Gitna ng Catanduanes. Inaasang mananatiling isang Super Typhoon ang bagyong Inday hanggang bukas bago unti-unting humina habang kumikilos pa Hilagang Kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Patuloy na palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon o hangin habagat na magdadala ng pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. At magiging mapanganib din ang kondisyon ng karagatan sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Luzon at Visayas, kung saan inaasahang maglalabas ng gale warning ngayong araw ang Pag-asa. Ngayon ay dumako tayo sa ating weather situation upang masusing suriin ang pinakahuling lagay ng Super Typhoon Inday. Batay sa opisyal na bulletin na inilabas kanina umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa layong 1,405 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind na 185 km bawat oras at may pagbugsong umaabot sa 230 km bawat oras at may central pressure na 930 hectopascal. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na nanatili itong isang napakalakas na tropical cyclone. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 25 kilometers bawat oras, habang ang lawak ng malalakas hanggang typhoon force na hangin nito ay umaabot sa 900 kilometro mula sa gitna. Dahil dito, kahit hindi direktang tumama sa kalupaan ng bagyo, maaari pa rin itong maapektuhan ang lagay ng panahon sa malawak na bahagi ng ating bansa. Ito ngayon ang pinakamahalagang tanong ng marami, tatama ba ang Super Typhoon Inday sa Pilipinas? Batay sa kasalukuyang opisyal na forecast, inaasahang magpapatuloy si Inday pakanluran bago unti-unting lumihis pa Hilagang Kanluran habang nananatili sa Philippine Sea. Sa kasalukuyan, wala pang inaasahang direktang landfall sa kalupaan ng bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang forecast track ay maaari pa ring magbago sa loob ng forecast confidence cone. Kaya patuloy na binabantayan ng mga weather forecaster ang mga bawat pagbabago sa galaw ng bagyo. Kahit walang direktang landfall, hindi ibig sabihin nito ay wala nang magiging epekto sa ating bansa. Ang napakalawak na sirkulasyon ng bagyo ang dahilan kung bakit lumalakas ang hangin habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan at malalakas sa pagbugso ng hangin sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa madaling salita, ang epekto ng isang super typhoon ay hindi lamang nakabatay sa kung saan dadaan ang sentro nito. Ang lawak ng hangin, kondisyon ng dagat at pakikipag-ugnayan nito sa ibang pang-weather system ay maaring magdudulot ng malawakang epekto kahit sa mga lugar na malayo sa mata ng bagyo. Para sa mga susunod na 3 araw, inaasahan ang mga pag-ulan mula sa Super Typhoon Inday at Southwest Monsoon. Para sa ating rainfall outlook, ngayong araw inaasahan ang 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa Sultan Kudarat at Sarangani dahil sa habagat. Bukas naman, maaring makaranas ng kaparehong dami ng ulan ng Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Sa darating na Biyernes, July 10, inaasahan ang 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa Occidental Mindoro at Antique, habang 50 hanggang 100 mm na buhos naman ng ulan posibleng maranasan sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Sa Batanes, maaaring makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa direktang kaugnay sa Super Typhoon Inday. Mas mataas pa rin ang maaring dami ng ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar, kaya may panganib ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan sa maghapon. Mga kababayan, ano naman ang maaari nating asahan sa mga susunod na 1 hanggang 2 araw? Batay sa kasalukuyang opisyal na forecast, inaasahan magpapatuloy ang galaw ng Super Typhoon Inday sa ibabaw ng Philippine Sea sa loob ng susunod na 24 oras. Kikulos ito sa pangkalahatang direksyon pakanluran bago unti-unting lumihis pa Hilagang Kanluran. Posibleng marating nito ang pinakamalapit na distansya sa Northern Luzon pagsapit ng Biyernes, July 10, bago tumungo sa timog ng
bahagi ng Japan at sa dagat hilaga ng Taiwan. Inaasahan ding mananatili itong super typhoon hanggang bukas bago unti-unting humina at maging isang typhoon habang papalayo sa ating bansa. Mahalagang paalala, ang forecast na ito ay batay sa pinakahuling opisyal na datos at maaari pang magbago depende sa magiging galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa bawat bagyo, pag-ulan at pagsubok na ating kinakaharap, naway maging paalala ito na mahalaga at maghanda, magtulungan at ang pananampalataya habang ginagawa natin ang ating bahagi sa pagiging handa. Patuloy din tayong humingi ng karunungan at gabay sa Diyos. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat, panahon.